Sa harap ni Acting Chief Justice Antonio Carpio, formal nang nanumpa si dating Supreme Court Associate Justice Samuel Martires bilang bagong ombudsman kanina. Dumalo rin siya sa huling flag raising ceremony ni Associate Justice Presbitero Velasco Jr. Sa panayam ng media, natanong si Martires tungkol sa pagsibak ng Malacanang kay Arthur Carandang bilang overall Deputy Ombudsman. Sabi ni Martires, hindi raw muna niya ipatutupad ang kautusan ng palasyo. May 15 araw kasi si Carandang para iapila ang desisyon ng Office of the President. Pero sakaling maisapinal na ang desisyon, wala raw siyang magagawa kundi sundin ito. Sir, kapag dinilay na ng Malacanang MR na yun ngayon, you have to dismiss him na. I have no choice, but it all depends on Odo. I don't think he's that hard-headed. I see him as a very reasonable guy. I knew him since I was with the Sandigan Bayan. I think Odo Parandang will just follow what the law provides. July 31 ang matanggap ng Office of the Ombudsman ang dismissal order ng Office of the President laban kay Carandang para sa graft, corruption at paglabag sa Government Code of Ethics base sa reklamong inihain ng grupong Volunteers Against Crime and Corruption laban kay Carandang. Nagmula ito sa paglalabas ng pahayag ni Carandang tungkol sa mga aligasyong may bilyong-bilyong piso umano sa bangko si Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Dati nang pinasuspindi ng Malacanang si Carandang pero hindi pinatupad din o ay Ombudsman Conchita Carpio Morales dahil wala raw kapangyarihan ng Pangulo na parusahan ng mga Deputy Ombudsman. Base ito sa desisyon ng Korte Suprema noong 2014 nang ideklarang labag sa saligang batas ang isang probisyon sa Ombudsman Law na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na magsuspinde ng mga Deputy Ombudsman. Sabi pa ni Martires, pwede naman daw iakyat ni Carandang sa Korte ang desisyon ng Malacanang. This is a matter that's left now to the courts to decide. I don't want to comment on that at the moment. Sabi ni Carandang, i-apela raw niya ang pagsibak sa kanya ng Office of the President. I've already raised the question of jurisdiction before the Office of the President, and I'll be pursuing the same. Sinabi ni Carandang nang matanong siya ng mga kongresistang dumitinig sa 2019 budget ng Office of the Ombudsman. Danoting ko, GMA News.